What's up mga G? So for today's video, samahan niyo ako na i-celebrate ang birthday ko na mag-isa. Sa mga hindi nakakilala dyan, my name is Gian Neses, one of the content creators for Greenwall TGLG. Sa mga nakakilala sa akin, you know me for vlogs na minsan walang pinapatunguhan at walang kaseryosohan. Pero for today's video, gusto ko lang simulan ang pagre-rebrand ng aking mga contents. Sa mga closest friends ko is alam nila na pag dumating yung birthday ko is wala akong kakibo-kibo. Like hindi ko talaga sinasabi sa kanila. Minsan noon may time na hindi nila alam kung ano talaga yung date ng birthday ko kasi nga hindi ko talaga sinasabi. Minsan pag birthday ko natutulog lang ako kasi meron talaga mga araw na hindi sapat yung mga tulog ko para mabuhay. Kaya yun, regalo ko na sa sarili ko na bumawi para lang magka-energy ba. And minsan din namasyal ako, which is ang gagawin natin ngayon. And sa ayaw at sa gusto nyo, isasama ko kayo. Kaya tara, simulan na natin. What's up mga G? So today pupunta tayo ng Hamilton, and kung hindi nyo pa nga alam or hindi pa nasasabi ng aking talking head is today is my birthday, and every birthday ko kasi since 2019 I've celebrated my birthday alone most of the time. Tapos pupunta lang sa random places and do whatever I want, do what I love doing, which is walking. Siguro yun ang gagawin natin today, and dadala ko kayo kasama ko, and we'll be talking about some stuff. Come with me sa aking celebration of my birthday. Hindi ko sasabihin kung ilang taon na ako. I'm not gonna say kung anong date ngayong araw na to. Without further ado, papagas muna tayo, and then we're gonna grab coffee and we're going to Sam Lawrence Park. Let's go mga G. So mga G, we are here sa Sam Lawrence Park dito sa Hamilton, and yeah, kasi ang nagsabi sa akin itong location na to is sila Psyche tsaka sila Pear. Ngayon lang ako nagpunta dito, sinabi nila sa akin mga 2020, 2021 pa. Maganda talaga yung view guys, kung makikita nyo dun sa video, ito ipapakita ko, maganda talaga siya. Like makikita mo yung buong view, and I think there's a walkway kung di ako nagkakamali, and lakad-lakad muna tayo. Dala ko yung mga gamit kasi mag-picture nga ako dito, and tingnan natin kung ano makuha natin, and at the same time magkwentuhan muna tayo about why I celebrate my birthdays alone. And yeah, tara! So why do I like celebrating my birthdays, or bakit nga ba ako nag-celebrate ng birthdays ko na mag-isa? Nag-start siya 2019 before even the pandemic came. At some point dumating yung birthday ko, and usually nasa work sila or nasa school ako or nasa work din ako. So andyan nasanay ako na i-celebrate yung birthdays ko na mag-isa kasi wala namang problema celebrate ng birthdays mag-isa. Nasa sayo na yun kung paano may celebrate nga, diba? Then came yung kasabihan ko na make your own fun. Yung term na yun is ginagamit ko siya kahit saan ako magpunta. Kung nasa party ako, nasa amusement parks, kung may kasama ako, wala. Basta nakuha ko yung feeling na parang nalileft out ako or parang hindi ako nag-e-enjoy. Like aalis talaga ako, sabihin ko na sa kanila na, uy, mag-washroom muna ako, tapos babalik ako maya-maya na mas maganda pa yung mood ko kesa nung kasama ko sila na parang nalileft out ba ako or ganun. So yeah, make your own fun. Honestly, celebrating my birthday alone isn't that bad.
lalo na ginagawa ko yung gusto kong gawin. And that's why kasama ko kayo ngayon dito sa park, naglalakad-lakad. And ang maganda ngayong year is madami na akong bagong hobby. So, pwede kong gawin yun habang naglalakad-lakad ako dito, like taking pictures and stuff. Hindi na lang parang dati na naglalakad-lakad lang ako tapos nagre-reflect sa sarili. And kasama ko kayo ngayon na mag-reflect about mga bagay-bagay na nangyari from my past year. And yeah. So, what did I learn with this year of my life? First learning ko siguro is mas naging marunong ako mag-communicate. I am and will always be an introvert. Pero at some point, na-realize ko na wala akong papatunguhan if hindi ako marunong mag-communicate either with what I feel, sa mga knowledge ko about stuff, or with my opinions. Guys, please lang, walang relo this year. Also, I learned how to not say yes to everything that people say. At some point kasi, I realized na para akong yes man and I was forcing to do stuff I didn't really want to do. But with the fear of like disappointing people, ginagawa ko siya. Naya ako eh. Ayoko. Kapag dito gagi. Ngayon iba na syempre. Ang dami nagsabi sa akin na napaka-stubborn mo, napaka-blunt mo naman. Pero yun ako eh. Yung tutulan ko, like ang hirap na kasi na umuha ako sa lahat ng bagay kasi minsan talaga ayaw kong gawin or hindi ko talaga kaya, hindi kaya sa schedule, ganun. And ang last learning ko siguro is may mga problema na hindi sinusolo. A special person in my life, tinuro niya sa akin yun this year and I appreciate her for that. May mga gabi noon na hindi siya matutulog pag alam niya hindi ako okay or like I feel different or pag hindi ako nagsasabi kung ano yung nararamdaman ko. May mga gabi pa noon na hindi talaga siya matutulog if ang mga sagot ko lang sa kanya is I'm fine or I'm okay. And at some point natuto ako na mag-share na lang kung sobrang bigat na ng problema kasi na-realize ko na mas maganda yun sa sanity ko. And yun yung mga learnings ko this year and hopefully next year may mga bigger learnings pa tayo. This was a year na sobrang ganda kasi bukod sa hobbies, madami din akong learnings about life na magagamit ko. So what would I tell my future self? Alam ko na there are times where you think that you only have yourself or mag-isa ka lang. So here's a message for you. So you're literally talking to yourself. This is a little cringe kaya humanda ka. Future GNSS, I hope you're doing well. Di ko alam kung nasang state of mind ka right now or kung nasan ka sa life mo. Pero I'm wishing that you're okay. Alam ko, nakakapagod mabuhay minsan and minsan iniisip mo na your life doesn't really matter to people. Pero trust me, we do. And ang daming tao dyan that would go through lengths just to make sure that we're okay. Alam ko rin na yung sleep schedule natin is sira pa rin. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na keep moving forward. Kasi lagi nga natin sinasabi sa sarili natin, if I don't do it, then who will, right? Keep grinding lang. If successful ka na or hindi pa, keep grinding. And don't give up on us. If you are feeling alone, just know that there are always people around you. I know you're gonna meet more people in the future. I'm just here hoping na kasama mo pa rin yung mga kasama mo ngayon, 2024. Relationships man yan or yung studio family mo, just know that they're always there for you. And as yung natutunan ko sa 2024, they will always support you pag yung ginagawa mo is for your own good. Lagi mo lang tatandaan na nandyan sila. Also, gusto ko lang idagdag na huwag ka nang masyadong stubborn. Hindi ko alam Tagalog nun, pero huwag ka nang masyadong stubborn. Kung may problema ka, kung may nararamdaman ka, kung may mga hinanakit ka sa buhay, kumuha ka lang ng advice sa kanila. Hindi naman masakit magtanong, di ba? Alam kong hindi ko pa rin ginagawa yun hanggang ngayon. And I hope future me, ginagawa mo na yan now. Kasi it's better for your own sanity, gaya nga ng sabi ko kanina. And lastly, di ko alam kung sinabi ko na yung last kanina, pero I hope you're not celebrating your birthday alone again. Kasi you're future me, so you should know that we're gonna be with our special person later. And we're gonna see our studio family after. Yeah, you know better than me, so I just wish that everything went well for tonight, which is our birthday. And yun lang naman mga gusto kong sabihin kasi wag pinahaba ko pa itong masyadong maging emotional tong video na to, and I don't want it to be that cringe kasi we're still us. Happy birthday future me, or pag pinapanood mo to, if you have nobody to talk to or pag namiss mo lang yung dating ikaw. So, onting kwentuhan lang tayo. Nung nasa Hamilton ako is, ang daming pictures na nakuha ko doon. Meron akong pictures ng view.
landscape yata yun. Kinuha ko lang siya para lang makita yung buong view ko of the whole like outlook nung lugar, and also some building siguro, which is like test photos na ginawa ko para lang makita kung ano ba talaga yung capabilities ng camera ko, kasi sinabi ko na dito sa channel or kila Bossing na ang gusto kong contents this year is photo. Tapos meron yung road, and trinay ko din na magsama ng mga sasakyan habang pinipicturean ko yung road. And also, habang nag-film ako, napansin ko lang naman na merong mga quotes na nakalagay dun sa mga upuan dun, which is, na-amaze ako kasi it's about life. Quotes siya from past people. Ito, yung mga quotes na nakita ko, and most of them is about life. Yung birthdays nga, diba, is about celebrating our life dito sa mundo. And also, meron akong photo dito sa staircase, which is matagal ko nang gustong itry. Like, mag-take ng photo ng staircase lang. And wala naman siyang gaanong meaning. No story behind it. Pero nagustuhan ko lang yung look. So, yeah, ito siya. Finally, after ko mag-shoot dun sa park, umalis na ako dun and pumunta muna ako sa city kasi maghahanap muna tayo ng gas station or Tim Hortons, kasi medyo nararamdaman ko ang aking katawan na number 1 ba? Number 2? Number 1 yan. Maghahanap muna tayo, and pag nakahanap tayo ng parking, mag-spend muna ako ng time dito sa Hamilton onte bago ako bumalik sa Toronto, kasi pagkadating siguro mga 12, hindi na gaanong traffic dun sa highway. And yeah, kita-kits mamaya, ibabalitaan ko kayo if ever man nagtagal pa ako dito. And while naghahanap ako ng washroom, which is wala dun sa mga pinuntahan ko kasi mostly either madumi siya or wala silang washroom dun, nakakita ako ng isang church which matagal ko nang gustong itry, mag-photograph ng isang church. Kahit ang naka-equip sa akin na si 50 mil, so hindi ko talaga makuha yung gusto kong view. So ang ginawa ko na lang is nag-take ako ng photo nung tower part lang niya, which is yung highest point niya. And yeah, ito siya. And after nun, nung pagkatapos ko mag-take ng photo na yun, nakahanap ako sa maps ng washroom, which is at the middle of a park somewhere. Like public washroom siya. And dun ko nakita yung tunnel na ito. Madami pa akong photos na trinay i-take. Meron yung may story sana siya. Meron matandang naglalakad, and then nasaktuhan na nandun siya dun sa sign na nakalagay as Yonge Street. Like Yonge Street. Maganda sana yun para parang, I don't know, contrast, kasi matanda yung lalaki tapos young. And yeah, my birthday was fun. Yung sinabi ko sa video, yung mga nangyari after nun, sinurprise nila ako ng cake, yung mga nasa studio. And also, binigyan niya ako ng regalo, which is isang Lego. And papakita ko na lang sa inyo yung itsura nung binigay niya sa akin, kasi hindi ko siya hawak this time. Yun na, ang end ng video na to mga G. Hopefully, nag-enjoy kayo, nakasama ako sa hindi masayang vlog and medyo emotional na vlog. Siguro kasi different style na din siya, so baka hindi pa ako sanay and hindi pa kayo sanay. Dinala ko na kayo sa birthday ko this year, so next year, hopefully, I'm gonna celebrate it with you guys again. Tapos with them, of course, with her, everybody else in my life right now. And yeah, kaya nga nang sabi ko kanina mga G, make your own fun sa mga tao nagsiselebrate dyan ng birthdays nila na mag-isa. Pag kunwari hindi na kayo nag-celebrate ng birthday nyo, just go out, siguro maglakad kayo, gawin yung gusto yung gawin sa buhay. Make sure that your birthdays are fun. Like, celebrating doesn't mean na kailangan mo maghanda or magka sobrang ganda na birthday ba. It's just about kung ano yung ginawa mo and nag-enjoy ka ba and masaya ka ba sa araw ng birthday mo. Pero yan, kung nasan ka man G, stay safe ka dyan, and kita-kits na lang sa next video. Bye-bye!